Hello mga lalabs, mga vayots, magandang umaga po sa inyong lahat, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga kapwa ko po Dabawinyo sa Davao Region, maying hapon sa inyong atanan, sa mga kapwa ko din OFWs around the world. Hello, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan dito sa ibang bansa. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share mga lalabs, mga vayots. So ito na. Masaya na naman ang mga buhaya sa Kongreso at sa Senado, dyan sa tawag dito, MMDA, sa DPWH, dahil meron na naman silang lilimasing malaking halaga. So ito, aprobado na po mga lalabs, natanggap na pala, no? Yung proposed budget ng Senado. The Senate receives proposed 6.3 trillion pesos budget for 2025. So ang bilis inapprove ang bilis ginawa ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang budget na ito for next year dahil mga lalabs, mga bayots, limas na po. Kalahati pa lang ng taon, ubos na ang budget for 2024. Hindi natin alam kung saan inilagay ni Marcos Jr., ni Martin Romualdez ang pira ng taong bayan. Baka na sa ibang bansa na, dala-dala nila tuwing travel, may crates sila, according to Marlica, pira ng taong bayan. So ito, aprobado na po. At baka pagdating din, kagaya nitong taon na to, 2024, first quarter pa lang, 80% na. Kalain mo. Pagpasok ng 2024 sa first quarter lang, 3 to 4 months, ubos na yung 80% ng budget na pera. Kaya ngayon, panahon ng panahon ng bagyo, si Karina, wala na pong maipamigay na ayuda ang administrasyon ni Bongbong Marcos dahil nauna ng pinamigay nila noong panahon na wala mang kalamidad at dahil naghahabol si Marcos Jr. na may pagyabang siya sa kanyang suna na namimigay siya ng ayuda, etc. Inubos at hindi lang yan, mas malaki sa bulsa kaysa pinamimigay na ayuda. Ginawa po nilang piggy bank ang ayuda. Magbigay sila, halimbawa, pagpalagay na natin, 20% na ipamigay sa taong bayan. Hindi din naman lahat nakaabil ng ayuda, mga lalabs, mga bayots. Kung sino lang, yung mga lugar sa mga probinsya na kaalyado ng Marcos Jr. administration, yun lang ang pinupuntahan. Kadalasan, napunta lang pala siya doon sa Surigao, nagpakitang gilas doon dahil nag-negative 8 siya doon, no? Sa trust and approval rating. Ayaw ng mga taga Surigao sa kanya. Walang tiwala. Negative 8 nga eh. So, nais niyang buhayin doon isipin ng mga tao, mabait si Marcos, namimigay ayuda. Ayun, pumunta doon. Pero may dala na si tinta ka mga kongresista. Gastos pa rin yun. Eroplano. Taong bayan ang gumagastos. Pagkain nila doon, lahat. Sabi nga ni Marcos, bawal daw ang waldas sa bagong Pilipinas niya. Pero grabe, makawaldas. Sky's the limit si Marcos Jr. Ubos, kalain mo yun. Limas ang budget ng 2024. Mangungutang. Kalahati pa lang ng taon. Saan yung 5.6 yata o 5.7 trillion? For 2024, wala na. Inubos na nila. Binulsa ng mga animal, no? So, ngayon, masaya na naman sila. So, ito yung nag-receive dito. Dito yung picture. Wala na tuloy. Madilim. Kasi napakasilaw naman ang cellphone na to. Ayan. Ayan yung naka-blue na yan, dark, parang dark blue na terno. Yan si Amina Pagandaman, secretary ng DBM. Yan. So, malaki na naman ang ngiti. Ito ngayon, matatawa kayo dito. Kung magkano ang hinihingi ni Martin Romualdez. So, ito na.
Senate President Francis Chis Escudero along with other senators, Senate President pro tempore pala si Jinggoy. Isa pang convicted na na-promote pa nagiging Senate President pro tempore dahil nga Marcos din to. Tagapagtanggol ni Marcos Jr. noong panahon ng Senate hearing about kay Morales patungkol dyan sa PDEA leaks. So nabigyan ng magandang posisyon sa Senado yung convicted criminal. So sino pa si Francis Tolentino, Deputy Majority Leader Joseph Victor, ito pa yung isa pang walang bayag na si Ejercito. Committee on Finance Chairperson Senator Grace Poe and Committee on Accounts and Chair Senator Alan Peter Cayetano received the National Expenditure Program from Department of Budget and Management or DBM Secretary Amina Pangandaman on Monday, July 29, 2024. The proposed 2025 national budget totaling 6.352 trillion pesos was presented to Senate President Escudero. So magkano dito yung tatapyasin na naman kagaya nung sa 500 billion na akap. Tupad ba yun? Akap. Basta something ganyan. So magkano na naman? So ang laki na naman ng ngiti. So dito ko ngayon matatawa mga lalabs, mga bayots. Kay Martin Romualdez. So, ayon dito sa balita. Sahin natin. Ito, si Martin Romualdez. Nang hihingi ng confidential funds. Alam nyo kung magkano? Ito. 10 billion lang naman, mga lalabs, mga bayots. So, sabi pa dito, 10.29 billion pesos para sa confidential intelligence funds hinihingi sa ilalim ng budget 2025. Ang laki billion. Pero nung kay VP Sara na mismong opisina ni Bongbong Marcos ang nag-forward ng 125 million lang naman pesos sa opisina ng OVP, tinuligsa ni Martin Romualdez. So, billion-billion na naman ngayon. Ang ibubulsa ni Martin Romualdez through intelligence and confidential funds, out pa po dito, yung sa akap, sa tupad, dyan sa maip, out pa yun. Kukunin yun lahat ni Martin Romualdez at ni Marcos, para ilagay kunwari doon sa kanilang tingog party list, pero kapiranggot lang naman ang ipamimigay, more on sila, kawat. Akalain mo. Nung kay VP Sara, grabe yung tuligsa ninyo, grabe yung bus ninyo. Lalo na yung mga bayarang trolls ng mga putang inang to. Tapos ngayon 10 billion confidential intelligence funds ang hinihingi. Wow! Kayo na. Napakasugapa talaga ng administrasyon na to. So ito bago tayo magtapos. Dahil itong Meralco, kaibigan to ni Bongbong Marcos, at pinautang niya to ng 50 billion. Siguro makabayad na yung Meralco dito ngayon. Yung Aboitiz dito. Dahil bakit? Pinautang siya 52 billion. Magbayad kayo. Pinagyabang to kagabi, no? Nakita ko sa Manila Bulletin. Ito. Masilaw. Pinagyabang ng Meralco na ito sabi ng Manila Bulletin, additionally, Meralco's reported income tumaas daw ng 26% na umabot daw sa 22.441 billion pesos versus dati daw 17 billion
853 a year. So ngayon tumaas. Nakuha pang ipagyabang ng Meralco ang kanilang kinikita, samantala yung mga consumers hindi na halos makahinga dahil sa laki ng kanilang binabayarang kuryente na walang habas ang pagtataas, halos linggo-linggo din, parang gasolina. Kung hindi linggo-linggo, buwan-buwan tumataas. Tapos sa administrasyon pa ni Bongbong Marcos, marami ang walang trabaho, nagmamahal na bilihin. Nangangapa ang mga consumers, nanlilimahid sa kahirapan, kagutuman, halos walang makain sa isang araw. Tapos ang ating presidente gumastos ng 20 million sa isang araw lang. Hindi pa nga umabot ng isang araw yung SONA. 20 million yun. Tapos ito na naman ngayon. So makabayad na siguro si Sabin ano ba tawag dito? Aboitis dito, magdataka, ng utang mo sa taong bayan. Yung pira na yan na pinahiram sa'yo, na 50 billion ni Bongbong Marcos, hindi niya yan pira. Pira namin yan. Tax namin, pinaghirapan namin taong bayan yan. Lagyan ninyo ng kahihiyan yung mga pagmumukha ninyo dahil hindi ninyo madadala sa kabilang buhay o doon sa impyerno, yung mga pira ninyo. Susunugin lang yung katawan ninyo sa krematory kasama kaluluwa ninyo. Mga animal kayo, or kung hindi man masali kaluluwa ninyo, dahil makalabas na yan sa katawan ninyo, hindi na masunog, yung katawan ninyo, pero yung kaluluwa ninyo, masusunog din doon kay Satanas, pagpapaluin kayong mga putang ina kayo. Sana lamunin na kayo ng lupa, mga hinayupak kayo. No? So, ano masasabi ninyo? Mga lalabs, mga bayots? Ilan na naman kaya billion ngayon ang unprogrammed fund ni Bongbong Marcos? Walang kabusugan. Itong ngiwi na to. Mabulunan sana to habang sumisinghot, parang matsugi na.